online versus mobile banking, ano ba yung pagkakaiba niyan, no? So online banking basta mga financial transactions performed over the internet yan. So pwedeng through the website, no, desktop, computer or laptop yung gamit natin ay that's covered, no, under online banking, no? But of course, yung online banking, ang assumption nito, we deal with the banks, no? So, pwede rin itong tinatawag na internet banking, electronic banking, or e-banking. Yung mobile banking naman, no? Ito ay online pa rin, but this is really available through the mobile website or mobile app using a smartphone or tablet, no? So ang gamit natin ay hindi laptop or hindi desktop, kundi yung phone natin, pupunta tayo sa website nung ano natin, nung bangko natin o kaya sa mobile app niya, no? Okay. Ano yung mga digital online investment platforms naman? So ito yung mga online applications or websites. So apps, no, yung mga nasa phone natin, usually apps ang tawag diyan or websites na pwede tayong transact as individuals or as institutions where we could invest in financial assets through digital means, no? So we leverage technology on this, no? And sorry, naulit lang to. Ayan. Okay, so sisimulan ko na ha. So ito yung ating disclosure ulit. Sorry talagang uulit-ulitin ko to. So wala po akong fees na na-receive from any of the organizations mentioned personally. But I will earn, no, from Facebook ads or YouTube ads when we repurpose this video. And ito po ay personal opinion ko lang and does not constitute advice. Okay, so this is the Philippine FinTech Map na pinakita ko sa inyo kanina. So unahan na natin. Alin ba ang uunahin natin dyan? O, itong mga digital banks kasi ito yung gusto ninyong makita, no, kanina. Annalyn? Yes po, Sir Vince. Yung binigay mo sa akin na ano na table ng mga digital and online banks, pwede bang gumawa ka ng table tapos ang ipapakita mo lang yung interest rates? Sige po. Para i-flash natin sa kanila mamaya. Okay. Okay, sige po. So, yon. And then, okay, so digital banks tayo. So, meron tayong 6 na registered digital banks in the Philippines. So, speaking of digital banks, we actually have 7 kinds of banks in the Philippines. Now, we have universal banks, commercial banks, thrift, rural, cooperative bank, Islamic banks, and the digital banks. No? So, itong digital banks natin, ang minimum capitalization dapat nito ay nasa 1 billion pesos at required siya na mag-maintain ng principal or head office. So kahit na digital siya na bank, dapat meron pa rin siyang head office, no? Or principal office. So only banks with digital banking license can use the word digital bank in their branding, no? So kaya kung titignan mo, for example, si BPI hindi naman siya digital bank pero meron siyang online banking applications, no, or online banking system. Pero hindi siya digital bank technically. Siya ay isang universal bank. Okay? So ano yung mga digital bank services? They can grant loans, they can accept savings and time deposits, they can accept foreign currency deposits, they can invest in bonds and other debt securities, and they can be a correspondent for other financial institutions. So yung pong ating 6 na digital banks with BSP license as of 2024 in the Philippines ay ang GoTime. Ang GoTime ay owned by the Gokong Ways. Ang Maya, which is owned by Smart, and therefore this is, I think, the Pangilinan Group. Overseas Filipino Bank, owned by the Land Bank of the Philippines. Ang Union Digital Bank, mga Cebuano to eh. Sino nga ba itong Aboitiz, mga Aboitiz ang Union Bank eh. Ang Uno Digital Bank at Tonic Bank, I think these are more foreign owned, no? So, yan yung mga digital banks with BSP license as of 2024. Okay. Yung digital and mobile banking natin, no? So ito yung mga institutions na may mga online banking dito sa Pilipinas, no? So
if we take a look at this yun, so mayroon tayong BPI, Comobank, Metro Bank, Security Bank, BDO, ING, ganyan, no? So hindi lahat ng mga banks ay mayroon silang digital and mobile capabilities. So, marami pa rin sa kanila kailangan kang pumunta sa physical branches nila. Like say, I think kunwari ang Development Bank of the Philippines, problema namin 'yan sa office eh. Kailangan talagang pumunta pa sa office para gawin yung transactions. Okay? So si Annalyn ngayon, hindi po. Annalyn, sabihan mo ako pag ready na yung yung table. Okay. Okay Babalikan po. natin, babalikan Wait lang, natin. sir. Babalikan natin yung mga interest rates mamaya na special request, no, na mga umattend dito para makita yung yung mga rates natin. So this is the Philippine FinTech Map again, no? O natapos na tayo sa sa mga dito sa ating mga sa ating mga digital banks. So magfo-focus ako mamaya dito sa Maya, no? Okay, tapos dito naman, okay, ang Uno Digital Bank, okay, kasama yan sa GCash. So I'll also discuss GCash later, no? Ano yung mga pupwedeng gawin ninyo doon. Ayan, so mga wealth tech, ayan, GCash, Maya, Call Financial, Bonds.ph, a little bit of Atram, I think matatouch natin yan mamaya. Yan yung mga pwede nating, ayan yung mga ibibigay ko as examples sa inyo mamaya. No? Sa online banking naman, okay? Sa online banking naman, BDO yung gagamitin natin. Kasi actually, ang mas gusto kong ituro sa inyo is the framework, yung how it's done, para yung kasing kunwari, kung nagawa mo to sa BDO, malamang magagawa mo rin ito kung BPI yung bank account mo, kung Metro Bank or ING yung bank account mo. Malamang may ganong features din. Okay? And of course, hindi ko naman kakalimutan kasi online investments pa rin naman talaga. Kasi may online presence na sila. Ang Pag-ibig, no? Pag-ibig MP2, ang SSS din, no? Kasi para sa akin talaga ito dapat yung mga mauuna.